Good day guys! Today, discuss ko sa inyo yung mga unique features nitong Mazda 3 Sportsback that are different from other cars. Halika, samahan nyo ako. Isa sa mga unique features niya itong wiper niya, no? Hindi mo siya basta maiangat kapag ka nandun siya sa baba. Bakit? Kasi iba nga yung design niya. Para mapatigil mo yung wiper doon sa taas, pagpatay mo ng engine, i-double tap mo to pataas. Yan na, patayin ko yung engine ha. Yan, after a few seconds, ganyan. Yan. Saka mo ngayon siya, pwede nang iangat yung yung wiper. Kasi pagka hindi siya nakaganyan, hindi mo siya maiangat. Para may balik ko, isang tap ko lang pagkataas. Ganyan Yun, nakababa na siya. So sa ngayon, pag nakababa na siya, hindi ko na siya pwedeng iangat uli. So careful lang kasi nga, paano ba magpapaservice ka o kaya papa-car wash ka, hindi niya, yung mga car wash boy, baka biglang iangat na gano'n, hindi niya basta-basta maiangat yon. Yan ang isa sa mga features niya, hindi mo siya po pwedeng galawin. Kaya lang, ang disadvantage nun, pagka nga hindi marunong, may pwedeng masira, baka kasi pupersahin niya yung wiper. Isa pa sa nakikita mo dito ng maganda, yung water na squirts niya, hindi, wala siya nung dyan, yung di ba yung sa mga ordinary cars meron siyang nag-squirt yung water, meron siyang dalawang nozzle. Dito yung wiper, dun lumalabas sa may blade yung water. Tingnan niyo yan so wala siyang nag-squirt. Dito lumalabas yung tubig sa may gitna ng ng wiper blade. Yan. So once na nakaganyan na yung position ng wiper mo, saka mo lang siya pwede mong iangat. That's the time na pwede mo nang punasan yung iyong windshield. Pagkatapos mong punasan, yan, pwede mo na siyang ibaba ulit. Okay, isa sa mga unique features nito, itong pag-lock ng door nandito sa side. Hindi ko alam bakit dito nila nilagay, But anyway, pag in-open mo ito, pagka kinlose mo ito, diba normally dito yan sa pinag-open ka, close. So dapat masanay ka na dito mo siya pipindutin. Yung dome light, yung una hindi ko makita kasi ito, wala siyang switch dito, hindi mo alam kung paano siya i-open. So dito pala yung niya, yung switch niya. Pag ginanyan ko, ayan sumasabay yung doon sa likod. So kung gusto mo naman ito lang sa harap, kung papatay mo yung sa likod, kung gusto mo sa harap lang, so ito lang. So in this one, kasama yung sa likod. Ayan. So I don't know the logic while the driver is the one controlling it, not the passengers, because di ba normally yung passengers siya yung nagko-control ng ilaw sa likod, but in this case it's the driver who controls it. Okay, ang feature nito normally hindi mo siya mabubuksan dito sa labas, and then dun sa loob wala din siyang switch. So di ba normally yung mga kotse pagka meron dito ng gas sa trunk dito, pangbukas, dito wala. So ang technique niyan is pagka re-refuel ka, makita mo wala siyang lead or switch dito para mabuksan yung yung tangke ng gas. So what you need to do is after switching the engine off,
unlock mo yung doors, no? Saka lang niya mabubuksan yung ano, yung lid doon sa labas. Kung hindi mo siya pipindutin, hindi magbubukas yon. Yan ang isa sa mga features niya. Kaya kung bago ka lang, hindi mo alam, pumunta ka sa gasoline station, maghahanap ka dito ngayon ng mga switch na hindi mo mabubuksan yung gas lid. So okay, assuming na open na natin yung switch ng door, ano? So mag-o-open na yung gas lid natin. So pag binuksan mo, makikita mo nakalagay yung gasoline is unleaded na regular fuel lang na 91 RON. Kaya mas mura ang gasoline niya kasi nga regular lang. Then meron din siyang seatbelt reminder dito sa taas. Pag ang passenger mo hindi naka-seatbelt, mag-iilaw yan. Tapos yung rear passenger mo, kung nag-seatbelt siya tapos tinanggal niya yung seatbelt, mag-iilaw din yan. Isa sa mga unique features nito is wala siyang fog light. Di ba yung mga kotse normally may fog light dito sa bandang baba dito. Pero itong Mazda 3 wala siyang fog light kasi yung illumination ng kanyang headlight enough na, hindi mo na kailangan ng fog light. Kung nasaan yung VIN number nito. So yung VIN number niya, yan nandito, no. So para makita mo siya, yan, dito mo siya makikita, yan yung VIN number. So di ba yung iba kung saan nakalagay? So in this particular case, nandito siya sa ilalim. That's the difference niya. Ang niya, accelerator is floor mounted, no? Di ba yung iba nakahang. So then meron siyang one click na sinasabi. Yun, Ayan. Yun. Yung kick down o one click na switch, yun is parang you force the transmission to shift to the lowest gear allowed. So nakakaroon ng extra boost. So parang without using yung manual gear to shift to manual, nag-automatic siya just using your foot. So kaya parang kick down siya, parang bumababa siya sa lower gear para more power for overtaking at saka mas mabilis siya humatak. That's a nice feature of this Mazda 3. Galing, di ba? Isa pang napansin ko dito, well covered yung ilalim ng engine niya. So that's a good setup to protect the engine sa mga, for example, mga bato na tumatama sa ilalim. Puprotektahan yung engine mo. How do you open the car? Once you press the key, automatic na mag-o-open yung headlight niya, pati yung kanyang side mirror. So mag-stay na naka-open yung headlight niya, mga 30 seconds, no? And then kung i-close mo uli, magsa-shut off naman yung ilaw. And then magfo-fold din yung side mirror. So another way opening the door is by touching the door handle while the key is with you. So mag-o-open na yung door. In that case, hindi iilaw yung headlight. Pwede mo rin i-configure yon kasi ngayon naka-headlight on, Pagka binuksan ko yung yung door using my remote key, mag-headlight on yan. So pwede ko siyang tanggalin, pindutin ko lang ito. Yan. Hindi na siya mag-headlight on. Tapos yung headlight sensitivity nito ngayon nasa low, di ba? Kasi ito kapag halimbawa dumaan siya sa madilim na lugar o dumilim, halimbawa sa underpass, iilaw agad yung headlight. So pwede mong low sensitivity, pwede ring itaas mo to medium low or medium high. Pagka yung high yung sensitivity, kaunting dilim lang, ilaw ka agad yung yung headlight niya. So ngayon nilagay ko lang siya sa low sensitivity para hindi siya palaging magti-trigger yung headlight.
Ang isa sa pinaka-unique features nito is instead na multi-link suspension, ginamitan ng Mazda ng torsion beam. Yung ibig sabihin ng torsion beam, meron kang isang bar, tapos yung two wheels are attached to the end of the bar. Anong advantage niya? Because there are fewer parts, yung torsion beam setup is generally more durable than a multi-link setup. Kasi it requires fewer bushings. So fewer wear and tear components will be needed to be replaced. So from the traditional na multi-link system, meron kang 7 bushings per side. Now you have only 1 bushing per side. Fewer bushings mean fewer squirming motions, and therefore fewer competing forces being transmitted to the passengers. Isa pa sa unique feature nito, itong logo na to, dito mo siya bubuksan. Kasi yung iba may susian dyan, no? But here, wala. So makita mo, dito sa ilalim ang pagbukas niya. Dito. Ayan. Okay, those are just the few unique features ng Mazda 3, no? So yung Mazda engineers, they really made sure na maiba siya. This car was really engineered to perform well. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!